Sa isang komosyon nagsimula ang pulong ng 18 dati umanong bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila agad pinapasok sa venue, maging sina Chavit Singson at Senator Amy Marcos. At para sa update, nasa linya po ng telepono mula sa EDSA Mandaluyong si Mon Gualvez. Mon, ano nang sitwasyon ngayon? Nakapasok na ba sila? Natuloy ba yung pulong? Kasi nung una sabi parang hearing dapat yan ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Yes, Ruth, matapos ang tensyonadong sitwasyon kanina, piniyagan na ang lahat ng participants, resource person, maging mga media at vloggers dito sa isang events place sa Mandaluyong. Yan ay parang tabianan niya kung matutuloy sana yung pagkakaroon ng di umano'y Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng Cayetano Block kaugnay pa rin sa flood control scandal. Pero walang dumating na mga senador hanggang sa mga oras na ito, kaya naman nagsagawa na lamang ng press conference sina former Congressman Mike Defensor, yung 18 bagmen at kasama yung kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Ang sabi ni Defensor, legit daw itong kanilang alleged dapat na hearing sana. Kahapon nga raw, nandito pa sina Senator Robin Padilla para i-check yung place. Ang sinasabi kasi nila, baka ito na raw ang huling pagkakataon na makapagsalita ang 18 ex-Marines patungkol sa kanilang mga isinisiwalat sa mga maletang pera di umano na may kaugnayan sa flood control scandal. Yan ay lalo't bukas, inaasahan na yung special session ng Senado at maaaring magkapalitan na ng leadership technically and formally sa Blue Ribbon Committee. At wala doon silang ibang gusto, kundi sabihin lamang yung patungkol sa delivery ng pera. Kanina, sinabi ni Attorney Levito Baligod na mula 18, nadagdagan ng 4 ang kanilang mga ex-Marines o mga bagmen. So total of 22 na ito at ang ilan sa mga nabanggit at paulit-ulit na sinabi na pag-deliveran nila ng mali-maletang pera ay gaya pa rin ng dati. Si former Speaker Martin Romualdez, nabanggit ulit ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo, maging si COMELEC Chairman George Garcia. Nasabi rin ang pangalan ni Secretary Amena Pangandaman at nabanggit din ulit yung pag-security escort nila sa mga ICC officials nang sila'y bumisita dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, pinapakita ng grupo ni na Defensor at ng mga 22 ex-Marines or bagmen yung mga larawan ng kanilang paraan ng pagde-deliver ng mga maletang pera at kung saan-saan pa ito pinadala. Nabanggit din yung pangalan ni Senator Cheese Escudero na dinalhan din nila ng pera at so far yun yung mga narinig natin kanina na mga bago na binabanggit dito sa area. Ruth? Mon, yung kanina lang muna nung nagsimula kasi nagkaroon ng tensyon, anong sinasabi dyan? Bakit sila nung una ay hindi pala pinapasok kanina? Oo, kanina kasi Ruth, bago mag alas 10 na umaga, which is yung expected talagang schedule nitong initially Blue Ribbon Committee hearing under Cayetano Block, nagkaroon ng tension sa labas. So yung security ng events place ang desisyon, walang papasok sa loob. Even yung mga senador, si Senator Amy Marcos, hindi pinayagan. Si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, hindi pinayagan. Lahat ng media at vloggers talagang hindi pinapasok sa area. And then afterwards, naglabas nga ng statement ang events place na sinasabi na canceled na ang activity na unang ni-request ng grupo and then binura after an hour yung naturang post dahil patuloy pala yung negosasyon. Kaya naman after 4 hours, talagang unti-unti nang pinapasok lahat ng mga kawani ng media na naghintay sa labas ng events place at yung mga resource person, maging si Governor Chavit Singson ay bumalik dito sa lugar. Ruth. Mon, may pinapakita tayo ditong video ng mga maleta. Ang daming maleta. Ano daw yan? Ito raw yung mga maletang dinedeliver nila mula kay Zaldico papunta sa mga mambabatas na nabanggit natin kanina. Ngayon, sinasabi nila, ito raw, itong dami ng maleta na ito ay papunta kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinasabi ngayon at dinedescribe ng isa sa mga 22 bagmen or ex-Marines na sinasabi. Ruth? Nabanggit ba kung saan yung location or saan kuha yan, yung may mga napakaraming maleta na yan? Ang sinasabi nila, ito ay sa bahay ni Zaldico at i-deliver nga daw kay former House Speaker Martin Romualdez. So, kino-confirm ko lang, Ruth, kung ito ba ay sa kay Zaldico o kay
Romualdez na bahay. Kasi ngayon pinibilang nila yung mga maleta. So I am just not sure kung ito ay binibilang nila during nandun sa delivery na o pa-deliver pa lang. Medyo malayo kasi tayo ng konti doon sa Fresco site. Ruth? Isa pa man kanina kasi may rinold din tayo na video na parang may mga kuha ng helicopter na naglo-load ba or nag-a-unload ng maleta. Parang dati may pinakita na rin ganyan. Bago ba ito? Tama, Ruth. Napakita na yan dati at may mga karagdagang pictures lamang sila ng pruweba na sinesendo nila sa GC bilang at least patunay na sila ay nagtrabaho bilang mga taga-deliver nga raw ng quote-unquote basura which is equal to pera na maleta. So, ngayon ina-explain kung paano yung mismong delivery process, Ruth. Isa na lang, Mon, kasi kanina may sinabi doon sa Senado, sina Senator Win Gatchalian na posibleng panagutin or liable daw itong grupo nila dating Congressman Mike Defensor dito sa ginagawa nila na ito na halimbawa siya kasi yung nag-announce na supposed to be may Blue Ribbon Committee hearing, parang tila niloloko daw ang publiko. Yan ang sabi ni Senator Win. May reaction na ba sila dyan? Wala pa siyang reaction specifically tungkol dyan, pero ang sinasabi niya, alam naman daw ng mga senators sa minority bloc itong naturang pinost niya about sa Blue Ribbon Committee hearing under Cayetano Block. Yun nga, si Senator Robin, even Senator Amy ay nagpunta pa daw dito sa events place kahapon just to make sure na talagang maayos na may sasagawa itong committee hearing sana ng Senado, pero tila nagkakaroon daw ng panggigipit sa kanila na magpunta dito sa events place. Yun yung mga binanggit kanina sa pagsisimula ng press con ni Congressman or former Congressman Mike Defensor. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.